46 days na lang, Pasko na. Aba, kilos-kilos na para habol sa grasya. Ito ang ilang negosyong patok sa kita. Ang inain at kakaibang kakanin, sikat na daw bago pa dumating ang mga Hapon at viral hanggang ngayon. Sarap po. Maraming taong madayo rito. Minsan, naubusan. Pang third generation na ako from lola, mama ko, tapos Gabi-gabi nating nakikita ang mga Kapuso stars sina David Ticauco, Alden Richards, Dennis Trillo, Barbie Forteza at Sanya Lopez sa GMA series na Pulang Araw. Sa drama series na ito, ipinakikita kung paano ang buhay ng mga Pilipino nung panahon pa ng Hapon. Dito sa Cavite, may produkto kaming nadiskubre na present na bago pa ang panahon ng Hapon. Ito ang bibingkoy, medyo tikoy na medyo bibingka. 97 years old na ang produktong iyan, mga kapuso. Pero ang pagka-in-demand nito sa merkado, abay walang kupas. Ngayon po, pang-anim na punta ko na po rito, lagi po ako nauubusan. Siguro napakasarap nga po siguro ang totoo. nakakaubos kami ng mga 8 hanggang 10 bilao isang araw. Minsan umaabot ng 1 oras at kalahati. Ano nga ba ang sikreto to a long-lasting business? Aalamin natin yan, mga kapuso. Ngayong months, must-have na ata sa hapagkainan natin mga Pinoy ang kakanin. Ngayong umaga, ang challenge sa akin, how well do I know my kakanin? So, mga kapuso, sa loob ng 30 segundo, ilan kayang kakanin ang kaya kong mahulaan? Magpapakita sa akin ng mga larawan ng kakanin at kailangan ko lang ibigay ang pangalan nito. Sali na rin kayo sa paghula, mga kapuso. Are we ready? Ano yan, puto bongbong? Ano yan? Kakanin ba yan? Espasol? Okay, sinukmane. Suman. Sa yung may tsokolate. Tuwang ko, malagkit. Pas. Bibingka. Suman sa latik. Suman sa liya balitaw. Pichi-pichi. Kutsintang. Iba-iba kulay. Puto bongbong. Puto bongbong. Tama ako. Isa lang sila nahulaan. Ay, suman sa ano yun? Muron. Suman sa muron. Pero at least suman, sabi ko. O, di ba? Almost perfect, ha? Yun talaga pag mahilig tayo sa kakanin. Ngayon, balikan naman natin ang inain na kakanin sa Cavite, ang bibingkoy. Taong 1927, na sinimulan ni Aling Ika ang pagtitinda ng bibingkoy. Pinasa niya ito sa anak niya na si Aling Lolit. At ngayon, itong si Ate Bernadette ang nagpapatakbo sa kanilang karinderya. Bali, pang third generation na ako from lola, mama ko, tapos ako. Inspired ang bibingkoy is yung sa paggawa ng bibingka. Uling sa ibabaw, uling sa ilalim, tapos mix ng tikoy. Di ba ang tikoy is malagkit? Kaya pinag-match niya ang bibingkoy as in tikoy tsaka bibingka. Para magawa ang kanilang pamosong bibingkoy, uunahin mo nang iluto ang palaman nito na minatamis na munggo. Kapag malamig na ito ay bibilug-bilugin lang ito. Ihahanda na ang homemade kakanin na para bantikoy. At lalagyan ng mantika ang dahon ng saging para hindi dumikit dito ang bibingkoy. Sa kanilang kakanin, ibabalot na ang mga binilog na munggo at saka isa-isang ilalagay sa dahon ng saging. Sunod namang ihahanda ang baga na ilalagay pantakip sa bibingkoy. Para maluto kasi ito, kailangan ng apoy sa ilalim at ibabaw. Matapos ang 20 to 30 minutes, luto na ang bibingkoy. But wait, there's more. Dahil best served daw ito kasama ang kanilang special na ginataan sauce. Ang isang serving nito may 4 na piraso ng bibingkoy na tinadtad at toppings na ginataan. Ang isang plato nito, 50 pesos lang, mga kapuso. Ang sarap po. Maraming taong dumadayo rito. Minsan, naubusan. Ang nalaman namin, pwede raw palang mag-order online. Charan! Tikman na yan! Ito ang kanyang toppings ay parang yung sa ginataang bilo-bilo. Yan. Kita nyo, ang lapot. Oh, ilalagay doon sa ibabaw yan pagkakainin. Ito ay talagang dinadayo dyan sa Cavite City. Tikman natin ang ating bibingkoy. Ang cute ng pangalan. Bibingkoy.
Tapos ang bilo-bilo nga to. Talaga kumakain ako ng butchi na may laman ng munggo. Tapos para ka di kumakain ng palitaw. Para ka di kumakain ng kalaman. Mabigat sa tiyan pero masarap! Alas 11 ng gabi pa lang ay nagsisimula na sa pagluluto ng bibingkoy para makapagbenta sa palengke ng alas 6 ng umaga. Kung anong aga nila itong itinitinda, ay ganun din kaaga namulat si Ate Bernadette sa negosyong ito. High school pa lang ako, elementary, tumutulong na ako sa kanila. Kasi laking lola ako. Ngayon, pag madaling araw, gigising na ako, magtatanong na ako, mag-uusisa ako. Bakit ganyan? Bakit kailangan ganituhin? Nang manahin ni Ate Bernadette ang negosyo, may suliranin din siyang kinaharap. Minsan, kasi syempre, hindi mo maalis na iba yung serbisyo ni Aling Lolit, ni Aling Ika. Pero sabi naman nila, na-maintain namin yung lasa, as is, yan, hindi naman nabago. Pero masigit naman daw ang advantage ng pamanang negosyo. Kilala na siya. Talaga i-maintain mo na lang kung ano yung nasimula nila. Para makasabay pa rin sa bagong panahon, pinasok na rin nila ang mundo ng social media. Iba't ibang vloggers na rin ang bumisita sa Aling Ika's karinderya. Kaya sa kalaunan, parami na ng parami ang customers nila na talaga namang dinarayo pa ang bibingkoy ni Aling Ika. One time, may nagpunta dito. Sabi niya, taga Mindoro daw sila. Meron kasing tab dito para meron ng may-ari. Ipapadeliver ko na. Talagang ganda pakiusap siya na pwede ba kunin na namin yung isang tab kahit triple ang ibayad namin. Sabi ko, sensya na po. Kasi talagang hindi po pwede dahil may may-ari. Ngayon sabi niya, sige na ate, pakiusap mo naman doon sa may-ari na kung po pwede kahit isang tab, kunin ko na. Alam mo, nung ibinigay ko yung naiyak ako. Kasi iba yung pakiramdam niya. Yung talagang yung urge niya, ng kasiyahan niya, nang nakakuha siya ng isang tab. Iba talaga yung saya na naramdaman ko nun. Mula sa Cavite City, nakarating na rin sa iba't ibang sulok ng mundo ang bibingkoy ni Aling Ika. Talagang worldwide na siya. Hindi mo na siya masasabing local lang. Pagdadaan niya sa ibang bansa is 2 days kasi kailangan i-preserve yung sauce. Tapos yung pinakalaman niya, okay lang naman siya kasi 3 days hanggang 4 days yung lifespan ng bibingkoy. Siniguro ni Ate Bernadette na pagsusumikapan niyang alagaan ang legacy ng kanyang pamilya. Naging kapalit naman nito ang biyayang dala ng negosyo sa kanya. Meron na kaming bayat lupa, nakabili kami ng sasakyan. Sa 97 years nilang pagtitinda, may payo si Ate Bernadette na talaga namang timeless. Sa mga gustong magnegosyo, basta mahal nyo lang yung negosyo, tapos hands-on kayo, patas lang sa lahat. Tsaka transparency, talagang kailangan pag ginawa nyo with love, talagang magiging successful lahat. Hanap ay dagdag na kita, aba, Pasko na, negosyo pa. It's the season to be jolly na naman mga kapuso. Siyempre, kanya-kanya na ang diskarte para makatipid at gumastos na sulit. Ang ilan sumasali pangaraw sa mga pahulugan. Pero ang pahulugan ng mag-asawang James at Janine, bagong bihis daw. Sa halip na pera o gamit sa bahay ang makukuha, handa at may lechon pa. Sa San Jose del Monte, Bulacan, kakaiba ang paraan para makilala ang negosyong bilao. Sina James at Janine ang pauso, pahulugan na mga handa. Meron po kaming package, ma'am, na 3-in-1, ma'am. May kasamang freebies. 5 po yung food tray, lechon. Tapos freebies po, bopis, tsaka lechon sauce. Mas magaan po, ma'am, sa mga customer ko. Monthly po yung hulog. Tapos makakapag-isip pa po sila kung ano po yung gusto nila. Sa pahulugan ng mag-asawa, 10 miyembro ang kailangan para makabuo ng isang batch. Lahat ng kasali, food packages ang makukuha. Sa ngayon po, ma'am, yung naka-open po namin 10 slot. 5 po sa mga food bilao. Yung number 1 namin na policy, don't convert to cash. Hirap po kasi mag-handle sa ganyan. Sa bawat batch, 10 months to pay ang bundle na mapupusuan. At kung may kasama namang lechon, 12 months to pay ang offer ni Janine. Gumagawa ng group chat online si Janine para sa bawat batch. Dito rin nila pinag-uusapan ang proseso at araw ng paghuhulog. Para makasali, inaalam muna ni Janine ang kumpletong pangalan ng miyembro, address ng tirahan at cellphone number nito.
tiwala sa isa't isa ang kanilang pinangahawakan dahil madalas ang mga sumasali sa kanyang pahulugan, mga nauna na niyang suki sa pa-order ng mga solo bilao. Nakadepende naman daw sa klase ng food bundles na naisalihan ang magiging hulog kada buwan. May mga food bundles sa aking harapan. Mukhang mapapasubo yata ang aking hula skills. Kung magkano ang hulog ng mga ito kada buwan. Para magkaroon nako ng idea, nako, help naman dyan mga kapuso. Siguro mga 1K isang buwan man pwede na siguro. Mga 500. 3 food tray ang nasa harapan ko. Ito pansit malabon, puto, at saka ito ay biko. 500? Lower! 300. Ang akin ay mahal. Dahil ito ay 200 a month. Pagka gayon, ay ako ay mag-aanda ng pagkarami. Yung actually, tingin ko dito ay alimango. Ay, nako, lechon bread pala. Akala ko'y kambal na alimango. At ang kanyang matay pasas pala. Pero sa package ng mag-asawang sina Janine at James, totoong lechon ang inyong makukuha. Meron po kami binibigay na pamimilian po nila sa menu namin. Tapos meron din po kaming food tray, 385 monthly, 10 months to pay lang po yun. Meron din po kaming 200 monthly, 2,000 po yun. Ang kabuuan, 10 months to pay din po. Meron po kaming 1,200 monthly. Yung last package po namin, ma'am, yun po yung 3-in-1, yung lechon po. Sila naman po yung magdidesisyon. Basta po magkasundo kami ng customer. Bago pa man daw pumatok ang pahulugan nila mag-asawa, dumaan din daw sila sa paghuhulog para sa mga pangangailangan nila. Dati po kasi ma'am, wala talaga kaming pera. Tapos maraming utang. Parang ngayon po kasi nagsikap talaga ako na hindi habang buhay nandito lang ako. Sina James at Janine lakas loob sumubok magbenta-benta. Marami pong nasarapan sa food styro namin. May nagtanong po sa amin kung nagpapa-order rin po ba kami ng food bilao. At para mas afford daw ng kanilang mga suki, si Janine, naisipan itong gawing pahulugan. Marami pong umu-order tsaka tumatangkilik. Kasi affordable po yung presyo namin. Hindi umaayaw po, pinapasalo po sa iba. Maliban sa pahulugan, hindi rin nawala ang mga single bilao order sa kanila. Madalas, ito ang bumubuno para magtuloy-tuloy ang kanilang negosyo. Sa isang package po kasi namin, maabot din po kami ng 12,000 po. May mga umu-order na rin po sa amin ng mga lechon, mga food package. Nagsimula man daw na abunado ang mag-asawa, unti-unti nila itong napaikot. Pinupost namin ma'am Facebook ma'am, tapos nakakarating ng Valenzuela, Caloocan, Quezon City. Ang dami na pong nararating. Ang kanilang food bundles at pahulugan, nagsimula na rin kumita. Kumikita na po kami ma'am monthly. Nung unang batch pa lang po kami ma'am, 6K lang po talaga monthly. Nung dinamihan ko po ng dinamihan yung batch, kumikita na po kami ng 20 to 30K ma'am monthly. Malinis na po yun. Nakapagpundar na po ako ma'am, yung kolong-kolong namin, yung gamit namin ngayon. Nakapagpundar na po kami ng sarili namin bahay. Ngayong araw, ang kanilang food bundle bound to 9th birthday ng anak ni Bianca. Isa sa member ng pahulugan ng lechon food bundles ng mag-asawa. Sobrang budget meal niya po. Ang ganda po ng offer niya ito dyan. 12 months po siyang hulugan. Naengganyo raw si Bianca sa pahulugan na handa para matupad ang isa sa pangarap niya. First time ko rin po kasi inandaan yung baby ko po. Medyo nakaluwag po kasi na-accomplish ko po yung childhood wish ko po na magkalit siya ng birthday. Masaya po, sobra. Sa mumuntiman nagsimula sina James at Janine, sulit na raw ang narating ng kanilang pahulugan. Nababayaran po namin yung mga ibang pangangailangan. Nakukuha po namin dahil sa negosyo po namin. At ang diskarte raw para maisakatuparan ang pangarap na negosyo. Sipag, tiyaga, lalo tsaka sampalataya. Pag po susuko, laban lang po palagi para sa pangarap. Ang pagninegosyo gaya rin ng iba pang mga pangarap. Paunti-unti man ang maging hakbang, mahalagang ginawan ito ng kilos at diskarte para maging katotohanan. Bet nyo rin ba ang malaanghel na look ni Jillian Ward? And diwata vibe ni Mariel Pamintuan. Fierce! Slay kung slay, di ba? Maging ahora ng mga content creators na sina V. Cortez, Kong Velasquez, Janela Tuginay, Prince Adrian Dagdag, Kat Melendez Adray Armenta, achieve na achieve! Magagamit ko po yung pagmamakeup
para po maging presentable po ako sa harap ng mga tuturuan ng mga estudyante. Makakatulong yon din yung pag-makeup or photoshoot to boost my confidence. Makeup artist, photographer, hairstylist reveal na ba? Just sit back and relax dahil eto na sila. Mula studio, makeup, wardrobe, camera at setup, nabubuo ang imahinasyon with the magic of touch ng 26 years old na si Haji at ng 27 years old niyang kasintahang si Lenny. Nag-start po ako maging makeup artist when I was in high school, 2014 po. Mahilig po talaga ako sumali sa mga competitions sa school namin like cosplay competition, poster making contest, ganun po. And member po ako ng journalism sa school namin, which is editorial cartoonist. Dahil sa pagkahilig sa arts, pinag-aralan na rin daw ni Haji ang makeup. Nung lumaban siya ng hair and makeup sa school, nandun din yung training nila ng hair. So yung mga alam niya, tinuro niya sa akin. Ako yung nag-hair kapag mayroon siyang event sa mga weddings. Halos pareho raw ang naging kapalaran sa buhay ni na Haji at Lenny. Palipat-lipat daw noon ang bahay ang pamilya ni Haji at naranasan din niyang makitira sa iba. And then naisip ko, why not karirin ko na siya kasi that time po, mag-graduate na po ako ng high school and then wala po akong financial support na makukuha sa parents ko para isend ako sa college. Growing up po kasi, yung papa ko po kasi nasa kulungan po siya. And then yung nanay ko naman po is walang trabaho. Hi guys! So for today's episode, Hanggang pinasok nilang dalawa ang pagiging content creators. Meron po mga makeup competition, gagawa ka ng video, tapos habang nagmi-makeup ka sa sarili mo. Yun po yung naging way ko paano ako nakapag-search sa social media. Mas nakilala rin si Lenny sa mga ginagawa nilang makeup transformations. Until na nagkaroon ng TikTok, doon ako nag-start na nagpakyut-pakyut lang ako nung una, tapos lip-sync lang. Parehong graduate sa kursong Office Management System sina Haji at Lenny. Dahil sa pagiging madiskarte nila, kahit pa nagka-pandemya, tuloy-tuloy ang kanilang kita. Pinipicturean niya ako, tapos pinopost ko sa Instagram, sa Facebook, tapos may mga brands po na nagugustuhan yung mga picture ko and lumalapit po sila sa akin para magpa-promote ng mga products nila. Nagla-live rin daw noon sina Haji at Lenny gamit ang mga produkto ng ilang brands para kumita. Dahil dito, nakaipon sila para magpagawa ng maliit na studio. Maliit lang po talaga, mainit, kasi wala kaming aircon. Yun po yung naging struggle namin kasi nahihiya po kami kasi yung client po namin naiinitan, walang parking. Mas lalo raw nagpursige sina Haji at Lenny na kumita ng malaki para sa kanilang dream studio. Pero dahil iba ang profesyong tinahak ni Haji, nahusgahan ng kanyang kasarian pati ang relasyon nila ni Lenny. Pinurso ko na po talaga yung makeup artistry kahit hindi yun yung standard na nakikita ng mga tao na trabaho ng lalaki. Hindi ko na iniisip kasi hindi naman ako makakapag-aral kung nakinig ako sa mga sinasabi nila eh. Nandito na tayo sa era na kailangan nating i-break yung stereotype. Yung toxic masculinity, i-break natin. Alam ko, and kilala ko kung sino si Haji. Lalaki pa pala kapag ka nakilala mo. Na kaya kang ipagtanggol sa lahat, kaya kang ipagsigawan na mahal ka, and kaya kang panindigan sa lahat ng bagay. Ngayong araw, first time na bibisita sa studio ni na Haji at Lenny ang Filipino-Nigerian model at influencer na si Laura Jane. Papasa kaya ang gagawin nilang look? Aurang-aura si Laura. Sobrang gagaan po ng kamay ng mga tumatrabaho sa hair ko, sa makeup ko lalo, and never po nilang pina-feel sa akin na parang may kina-cover nila yung mga flaws ko or anything. Siyempre, hindi tayo papakabog kay Laura, kaya it's time to meet Haji. Hello, Haji! Hello po! Nako, ikaw pala yung Good morning, ma'am. sikat na talaga namang nagme-makeup sa mga celebrities at sa mga vlogger. Ayun, nakita ko yung picture ng studio mo, yung video. Ang ganda! Thank you po. Yung aesthetic. Bakit naisipan mo yung ganung vibe? Yung vibe po ng studio namin, gusto talaga namin minimalist lang, high class, high end. Pero hindi naman ko mo sinabing high-end medyo pricey. Hindi naman. Hindi naman po, sakto lang po, pero lahat po ng kailangan ng client, yung convenient po yung pinaka nagugustuhan nila sa amin. Pause muna sa chika. Ready na ba kayo sa version 2.0 look ko? Super glam na dark eyes, tapos yung parang pang photoshoot talaga na supermodel, yung pang Vogue, yung mga ganong style. Vogue. So naglagay lang po ako ng moisturizer para din po hindi powdery yung natin, mama. Hindi po dry yung skin natin. In-apply ang primer, pinahira ng lip balm, saka nilagyan ng eyeshadow at eyeliner. Sinunod ang foundation, concealer at blush on. Ikinabit ang eyelashes at mascara.
Siyempre, hindi pwedeng mawala ang contour at eyebrow. Lipstick on, pati ang wig, para ready ng rumampa. Aurora Palacios, inaapi mo pala ang pamangkin kong si Sam. Ngayon, bibilhin ko ang Hacienda Palacios. Ano sa inyo? Pwede na ba ako maging bida kontra bida? So Ma'am Susan, kamusta naman po? Ano po yung pinaka nagustuhan niyo sa look niyo today? Lahat. Lahat. That I feel so socialite. Magaan yung hair, yung makeup is parang light. Yan. Lakas maka-heart evangelista ng peg ko, no? Tingin po sa camera. Carry na ba as a supermodel? Binabati ko kayong lahat. Maraming salamat sa napakalupit na ginawa niyong transformation sa pagmumukha ko ngayong araw. Napaka-hands-on ng Team Haji. No wonder even celebrities talaga ay pinupuntahan sila dahil sa quality nga ng kanilang mga outputs. Sobrang gaan lang din katrabaho. Pati yung mga nag-a-assist, sobrang bait din na tutulungan ka pa nila para magkaroon ng magandang post. Umabot ng 1 milyong piso ang pagpapatayo ni Haji at Lenny sa kanilang studio. Pero dahil sunod-sunod ang dagsa ng kanilang kliyente, nabawi raw agad nila ito sa loob lang ng 2 buwan. At ngayon, kumikita na sila ng 500,000 pesos every month. Sa mga gusto matry ang mala celebrity photoshoot ni Haji at Lenny, 6,000 pesos ang renta sa studio kapag weekdays na good for 4 hours. 7,000 pesos naman tuwing weekends at holidays. 1,500 pesos ang extension rate per hour during weekdays habang 1,750 naman tuwing holiday at weekends. Kasama naman sa photoshoot fee na 25,000 pesos ang isang layout na may 10 edited photos. Meron ding makeup and hairstyling with hair extensions, lashes at retouch for 25,000 pesos. Kung bet ang full set ng wardrobe with shoes at accessories, available rin ito for 15,000 pesos. Kailangan magpabook ng appointment at mabayaran ng 50% down payment para ma-reserve ang napiling date. Bukod sa pagiging online content creators ni Haji at Lenny, good quality service raw ang pambato nila para mas makilala ang kanilang negosyo. Pupunta na lang sila dito, dala nila yung sarili nila at lahat po kaya namin i-provide sa kanila. It's one zone creative space. Dahil sa dedikasyon sa kanilang career, nanalo si Lenny bilang VP Choice Award Beauty Influencer of the Year 2024, habang VP Award Male Face of TikTok 2024 naman ang nakuha ni Haji. Gamit ang iba't ibang kolorete sa mukha at dekorasyon sa katawan, nakapundar na ang magkasintahan ng sasakyan at napalaki pa ang kanilang studio. Pero mas buo raw sana ang pakiramdam ni Haji kung kasama niya ang kanyang namayapang ama. Salamat kasi sa lahat ng nangyari sa buhay ko, hindi ako magiging ganito ka-strong, hindi ako ganito magiging ka-diskarte sa buhay kung hindi ko naranasan lahat ng ganito. Bukod sa nalalapit na kasal ni Haji at Lenny, may bonus pang blessing na dadagdag sa kanilang pamilya. Alamin mo kung ano yung gusto ng tao sa'yo, kung ano bang gusto malaman ng tao sa'yo. Nagawin nyo kung ano yung masaya kayo, kung ano talaga yung hilig nyo. So, dun ka kung saan mo, feeling mo magpo-progress ka. Sa pagnenegosyo, hindi basihan ang kasarian, babae man o lalaki. Basta't naglaan ng panahon, talino at sipag, tiyak na makulay ang pag-asenso. Tulad ng kanilang pahulugang negosyo, ang pangarap na kita ni James at Janine ay unti-unti rin nilang binuo hanggang ito ay mapalago. Hindi lang tubo ang dala, pati na rin tulong at saya. Ang galing ni Haji sa arts ang naging daan para makilala sila ni Lenny bilang content creators. Pero hindi lang basta likes o views ang habol nila, kundi negosyong mas malaki ang kita. Halos 10 dekada nang tinitinda ng pamilya ni Bernadette ang bibingkoy. Pero walang nagbago sa kalidad at lasa, kaya naman ang kita nila hanggang ngayon ay tuloy-tuloy. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.